kaya. Sabi mo na Delphin at nang makapagpalamig. Oo nga, tumuloy muna kayo. Hindi na lusing. Hindi na, Aling Clara. Salamat to. May gagawin pa ako sa taas eh. Pero maming gabi ko sana, kung maaari, kabilin ko muna sa si Bonchi. Pwede mo ba? Bakit hindi? Ngayon lang ba maiiwan dito yung bata? Kami lang bahala sa kanya. Tama na makapag-review naman siya sa math. Malapit na periodical test sila eh. Marunong naman ako, Mama. Anong marunong? Basta mag-review ka. At Aling Clara, tutuloy na ako kami. Sige. Lusing. Sige, Delphin. Lusing, ano ba ang kalagayan niya ni Delphin? Kalagayan? Ay, naku, inay. Hindi ko nga malaman kung anong dapat sa isipin eh. Kung minsan nga nararamdaman kong magsasalita na eh. Magtatapat lang siya. Pero bigla naman nagsasawalang tubo. Wala, hanggang ganun na lang. Gusto ko nga ako na lang magsalita eh. Ay, may tatanong ako sa inyo. Ngayon. Ano mo ba si Ma'am? Sige. Bakit mo na itanong yan? Kasi wala nakikita akong kaibigang babae eh. Siyempre, gusto ko. Kaya nga kaibigan. Hindi. Ang ibig kong sabihin. Ay, paano ba yun? Ay, kung mahal mo si Lucing. Saan mo naman napulit yung pinagsasabi mo yan? Sa mga kaibigan ko, sabi nila, bagay na bagay daw kayong dalawa ni Ma'am. At dapat daw, kayong dalawa mag-asawa. Sabi ng mga kaibigan mo, ikaw lang nagsasabi. Hindi, sabi ng mga kaibigan ko. Ano pa sabi ng mga kaibigan mo? Sabi nila, ang bait-bait daw ni Ma'am at malaki daw ang gusto sa inyo. Kaya, dapat kayong dalawa ang mag-asawa. O ano pa? Ayan nga, bagay na bagay kayong dalawa. Ikaw naman, ano sa palagay mo? Kung ako ang tatanungin nyo, botong-boto ako kay Ma'am. Pansit, hindi ba naisip na maaaring mali akala ng mga kaibigan mo at hindi ako malulusing? Ano hindi? Mahal. Lahat mo nakakaalam eh. Tumatanong ko sa kanya. Huwag na. Huwag ka na makialam. Bakit? Kaya niyo magtatanong? Pwede ba, Bonsit, huwag mo na ako pangunahan. Ako nang bahala ron. Iakit na. Para mag-enjoy ka. Nakita mo ang mga lugar na ito na meron ng 8 taon nakakaraan. Hindi mo masasabi na uunlad ang bayan na ito. Wala kang makikita dito kundi mga bundok. Mga kaling bako-bako na halos hindi madanan. Hindi kareta, kalabaw. Tignan mo ngayon ang mga pito. Tignan mo ang dami ng taong nagtatrabaho sa mata. Mga maliliit na negosyo na umusbong na parang kabuti. Lahat yan ay nagpapatunay ng isang bagay lang. Lahat pobre. It's pobre. Impossible.
ngayon ang lahat na yan ay ang lupa. Walang mga gusali, mga negosyo, walang mga pagawaan, wala ang lupa. Kaya sa lupa tayo mamumuhay. At sa loob ng kaunting panahon lamang, hindi lang doble o triple ang magiging tubo natin. Hindi 10 doble. At kung natin tayo, baka 10 triple. Ngayon, nagtataka ka ba ngayon bakit ako bumili ng bahay dito? Kung bakit ko naisipan na tumira sa San Isidro? Ito naman ang masasabi ko. Nagkakamali kayo kung naakala niyo makakukuha kayo ng mas magandang presyo kaysa sinalok sa atin ngayon. Alam niyo parang mo, wala sa pera sinasabi ko. Pero hindi ko maaari pagbili ang lupa ko sa kahit sa magkanong halaga. Dahil ninana ko pa ito sa mga ninuno ko. Kaya parang mo, sino bang gusto mo ng lupa mo? Ang milyonaryo. Katunayan, lahat ng lupa rin sa atin, kayang-kayang ng bilhin. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit gusto niyo bilhin ng mga lupain natin? Abay, dapat pang malaman ng dahilan. Basta ako, bebenta ko ang lupa ko, tapos. Palagay ko, parang mo, pag nakapera ka na, sa Maynila ka na titira. Ba't naman ako sa Maynila papupunta? Tama, marami rin naman coverage dito. Dahil pa ang Maynila. Eh, ano naman ang masama ron? Ang lalaki, kahit saan makarating. Kaya nga ba kung minsan, hindi ko gusto ang pag-unak. Nakita ko parang mo, sino ba itong milyonaryong bibili ng yung lupa? Nagkakausap na ba kayo? Hindi pa. Pero katiwala niya, nakausap ko. Magaling kausapin, walang kuskus balungos. Mali mo, ang masasabi ko lang ho, huwag kayong padalas-dalas ng pagkasya. Pag-aralan niyo munang mabuti, nandito kayo magsisi sa bandang huli.